Okay, ang umibig sa'yo. Ayan. Tsaka yung sinasabi niyong kanina, yung malapit na. Meron ba kayong audio or video na sinabi ni Best talaga yun? Meron. Diba? Meron, may audio yun eh. Sige Meron. nga, pasala nga. Gayon din naman kayo, pag nakita nyo na lahat ng bagay na ito, talastasin nyo, siya'y malapit na. Kayo na ang bahalang humusga, mag-isip kung gaano kalapit. Isa na lang po hinihintay natin, yung malaking kapigatian. Hindi ho napakalayo nun. Kaya nga nung tanungin ako lumisan, gano'n na ba katagal pa yun, Brother Eli? Abutin pa kaya tayo 20 years? Ay, sabi ko, swerte ka lang ako kung abutin ka pa ng 15, 10 o 7 taon. Sabi ko eh. Hindi ko lang sinigurong isang petsa, no? Pero palagay ko wala ng 20. Wala na rin 15. Palagay ko wala na rin 10. Napakalapit na po nun. Meron 10 to 15 years. Lumalabas. May mga nakita na ako dyan sa social media, lumabas na yun. Pakihanap Actually, nga, guys. may mga naghahanap din sa akin ng video niyan. May mga naghahanap din sa akin ng video niyan. Hindi, Unfortunately, kahit audio mahirap lang. kasi. Alam ko, may lumabas dati na audio nun eh. Sa Oo, INC galing yun eh. audio. Oo, audio meron talaga. Pero video talaga mahirap tayo makakuha niyan. Even yung mga video before ng mga, alam mo naman, yung mga 90s or early 2000, kahigpitan nung yan eh. Lalo na nung early 2000, kahigpitan ng pagsesecure ng mga niyan, di ba? Ng mga video, ng paksa. Kasi diyan naglalabasan yung kainitan ng INC versus ADD, di ba? So, Kasi baka kasi ang patugtugin niya yung galing INC, edited yun eh. ay hindi, narinig din Ano naman natin pong yan noon eh. proof Ano ka mo ba na naman bro? edited? Parang Brad? naman din dumadalo ng pasalamat. May hawak ka nung original po? Para Ha? masabi nating edited. May hawak ka nung original? Nung Edited pinatugtog yung ng sa INC? INC. O AI? Iba kasi edited. Pag edited, may original yon. Pag AI, walang Oo. original. Yung sa Purely inano nila yun, computerized. yung sa Bible exposition ni Brother Eli, sinabi ni Brother Eli yun, pero kinuha lang yung na sinabi ni Brad Eli para siraan si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, ganito malapit na. Ganun. Ito po ba yung sinabi niya na hindi naman ako naniniwala na matagal pa? Kasi pasalang mo nga, hindi ko na eh. Iba yata yung tinutukoy. Pero Brad, kung active MCGI ka, alam mo yan. Hindi, alam ko nga kang mayroong galing sa INC. Alam ko, pero edited yun. Baka yun ang pinapatugtog nyo. Yung nagmamadali na tayo noon, nagpatayo pa ng mataas na bakod, susumpitin pa yung mga kalaban. Dahil agawin yung mga pagkain natin doon. Alam mo dapat yan. Mayroon nun, kaya lang hindi nila nakuha yung konteksto ng sinasabi ni Brad Eli. Isa pa kaya rin nagpatayo ng matataas na pader kasi nga nilusob ng mga NBI NCC Brad Eli noon. Isa rin sa dahilan yun. I don't think yun yung pinaka main purpose nung ano na lang yun, naging parang add-ons na lang yun, pero hindi talaga yun yung main purpose kaya siya nagpatayo ng mga matataas na pader. Kasi kahit naman magpatayo ka ng mataas na pader, kung gustuhin kang pasukin ng mga NBI, hindi, Kuya Del, ako hindi ko kailangan ng ng video eh. Narinig natin mismo eh. Tayo narinig natin kay Brad Eli. Ako narinig ko mismo eh. Ako din. Ano nga ang pagkasabi? Ang sabi niya, narinig ko rin. Ang sabi niya, hindi matagal na yung 15 years. Etong sabi niya, bagong anib lang ako na siguro mga year 2005. Sabi niya, hindi na tatagal ng 15 years. Sabi niya pala, matagal na yung 15 years. Sabi niya, matagal na yung 15 years. So, doon pa lang may na siya eh. Para sa mga kapatid, hula na yun eh. Galing kay Brad Eli eh. Official yun. Yung audio. Gusto ko marinig yung audio. Anong pecha na?
Gusto ko marinig yung audio. Isa na lang po hinihintay natin, yung malaking kapigatian. Hindi ho napakalayo nun. Kaya nga nung tanungin ako nung minsan, gano'n na ba katagal pa yun, Brother Eli? Abutin pa kaya tayo 20 years? Ay, sabi ko, swerte ka lang ako kung abutin ka pa ng 15, 10 o 7 taon. Sabi ko eh. Hindi ko lang sinigurong isang petsa, no? Pero palagay ko wala ng 20. Wala na rin 15. Palagay ko wala na rin 10. Napakalapit na po nun. Pero para sa akin kasi ano yun eh, yung alam mo naman yung mga early 2000 na yan. May audio ba kayo nun? Nag-record ko ng nasa utak namin video and audio as a show of your evidence para lang to prove na totoo yung sinasabi namin. Eh ano yun? Parang ano na yun? Ang tawag dito yung napaka-sarcastic na nung yung hinihingi mo na alam mo namang hindi kayang ibigay. Pero hindi, the fact na maraming meron. Hindi, meron talaga. Ayun na nga eh. Alam mo naman din sa sarili mo na meron nun, pero sila lang ang meron nun kasi sa kanilang Oo. archive yun eh. Paano ka makakapagpalabas kung nasa kanila yung ebidensya, di ba? Oo, correct. Oo. Tsaka that time, wala pa Bigyan mo tayong kami ng nag-mention access. nun. Bigyan mo kami ng access sa AdPro. Makikita namin yun. actually Ate Pech, dito pa lang ang madaming nagko-comment na, tapos dito sa sila Dana, alos lahat tayo dito alam natin yun. Umiyak-iyak pa nga si Carlos, sabi niya umanib na po kayo, mahirap yung nagtatanga-tanga po eh. Sige. Alam mo, kaya nga pinanawagan niya na mga kabataan, huwag nang kumuha ng kurso na hindi mo magagamit. Sabi ni Bradley, hindi mo magagamit yan, malapit na kurso. Eh ano ba yung mga kurso na yun? Yung magdodoktor pa kayo, 10 years? 10 years? Hindi nyo na magagamit yan. Kaya marami noon na hindi na talaga nag-aaral eh. Kung ako, parinig nyo nga sa akin kung gusto ko marinig. Gano'n na ba katagal pa yun, Brother Eli? Abutin pa kaya tayo 20 years? Ay, sabi ko, swerte ka lang ako kung abutin ka pa ng 15, 10 o 7 taon. Sabi ko eh. Hindi ko lang sinigurong isang petsa, no? Pero palagay ko wala ng 20. Wala na rin 15. Palagay ko wala na rin 10. Ako. Kaya saan ka nasa loob ka pa? Thanksgiving. Nasa loob ka pa, di ba? Hindi mo kaya sa AdPro. Hindi po pwede yung kapira mo. Makasingit lang Wala nga kami nun eh. Hingin mo kaya sa AdPro. Sino yan? Ridel. Sige. Ridel, makasingit ako. Ito, ang umibig sa'yo, walang personalan ito. Galing nasa MCGI ka, kami mga galing dyan. Alam natin kahit na salita lang alam natin. Diyan sa loob, bawal ang mga recording, alam natin 'yan. So wag kayong maghahanap sa amin ng mga video, mga kasi imposibleng ma-provide natin 'yan dahil unang-una sinabi kanina ni Adel, meron palaging bawal. Alam mo 'yan sa sarili mo. Pinagbabawal 'yan. So, napakahirap makapag-provide niyan. Kung nakakapag-provide dito ng mga video or mga sigurado, lang 'yan. Maingat na para lang makuha kasi bawal nga eh. So yung ibig niyo sabihin wala kayo. Ang nakuha niyong kopya galing sa agency. The point is, alam natin sa mga puso natin, sa sarili natin, na napaka-imposible i-provide nun. Kung magpapakatotoo ka sa sarili mo, alam mo yun. Tatanga-tangahan ka na lang. Hindi mo may na sinungaling kami lahat dahil wala kaming mai-provide lang na video or audio. Alam mo yan sa puso mo. Ikaw na makakapagsinungaling yan. Ikaw nagsabi niyan. Ikaw ang nagsabi niyan na sinungaling kayong lahat. Wala akong sinasabi niyan. Hindi nga. Ang sinasabi ko ay kung meron kayo, iparinig nyo. Hindi nga. Kahit pa ikot-ikotin mo yung usapan, alam mo yung sinasabi ko. Ikaw na magdadala niyan sa sarili mo. Yun lang masasabi ko. Ikaw magdadala niyan. Alam ko na sinasabi niyo. Alam mo kung sinungaling kami o hindi. Alam mo yan. Kasi yung panahon na yan, mga kapatid, pasingit nga po. Ang panahon na yan, talagang sakay na sakay tayo eh. Dahil nga,
ang 911 nangyari. Tapos yung kay Saddam, Desert Storm. Kaya yan parang nagkakatagni-tagni yung mga panahon na yan eh. Yan nga, nagpataas ng Hindi yan dahil sa NBI, bro. Dahil yan sa mga pangyayari. Ang sabi ko is, isa sa mga dahilan yun. Isa sa mga dahilan, ang sabi ko. Kaya nga, huwag ka na munang mababaw yung mo. Mababaw yung mo. Nagtatanga-tanga pero kung ipapatugtog nyo, maririnig ko naman. Sige, dadating yan. Kung alam ko meron si Adele, bakit di maniniwala ako kung ganun talaga. Mga patotohanan, 2 saksi, ayos na eh. Ilang kami rito. Nag-iisa kang tanga. Ay, Brad, wait lang, Brad Rodolfo. Ingat din tayo. Wala tayong... Brad Rodolfo, baka ibalik ko sa'yo. Baka ibalik ko sa'yo yan, Rodolfo. Sige, wag ganun. Sige. Tandaan mo tong araw na to, ha. Tinawag mo yung tanga, ibabalik ko sa'yo yan. Mapakawala ka eh. Hindi ako natatakot sa'yo. Ay, hindi rin ako natatakot sa'yo. Hindi to takutan. Sige, okay. Isa lang. Nagkamali si Brother Rodolfo. Walang foul words, guys. Okay. It's fine. We all know it Pero Brad. Pero na natatakot din ako sa kanya. Hindi ako natatakot. It's either kasi nag-aano lang naman ako eh. Na kung meron talaga eh. Ang 2 saksi, na yan eh. Ano pa gusto mo? Pinatutunan namin dito eh. Yun nga eh, kasi... Alam mo, ang gawin mo na lang, total, hindi ka naman maniniwala sa amin dahil mga nakalabas na kami. Tanungin mo yung nasa loob dyan sa inyo. Ibig kong ipunto ay kung talagang sinabi ni Bes yung sinasabi nyo mismo. Kung ganun na ganun ang sinabi niya. Sinabi niya. Hindi ka naman maniniwala sa amin, di ba? Ang tanungin mo na lang yung kalokal mo. Kung sinabi niya yun, kung sinabi niya yun at narinig nyo, pakita niyo, tunog nyo. Gusto ko rin marinig. May nag-comment, tulog ka daw nun. Na sinasabi namin, totoo yun, confirm na. Hindi ka po napakinggan yan. Ano yan? Ano nangyari sa iyo? Matanda kang manggagawa eh. Posible ba ikaw lang di nakarinig niyan? Lahat kami. May narinig nga ako kasi ang sinasabi niyo iba sa narinig ko. Ano pa ang kailangan mo? Okay na yan. Okay na yan. Sige. Wait lang. Kasi kung yun ang sinasabi niyo, ipipilit niyo yun, ipaparinig niyo kahit parinig niyo na iparinig yun. Kung hindi naman mismo yun ang konteksto. Nagpapatotoo na kami, 2 kami mahigit dito. Ayun ang konteksto. Mahigit sa 10 na yata ito. Okay na. Brock, may tanong ako kay ang umibig sa'yo. Ang umibig sa'yo, bro, ganito. Ano naman yung nadinig mo about sa issue na yan? Ano ang pananaw mo? Or ano ang pick up mo kung narinig mo yan? Hindi, gusto ko munang marinig yung sa inyo bago ko sabihin. So, yun na nga yung narinig namin. Narinig mo naman na din. Yung sinasabi nyo, narinig yung sinasabi nyo. Yung mga lumalabas sa bibig nyo. Pakita mo yung audio na... Pinapaikot na lang yan. Walang kwenta. Pinapaikot na lang. Wala po. Yun na nga bro eh. Wala nga video at walang audio dahil mahirap nang kumuha sa... Meron, sabi mo meron eh. Kasasabi mo lang kanina meron. Meron na tayong narinig. Meron na, pero wala sa amin. Pero wala sa amin yun. Hindi ako naniniwalang wala sa inyo. Hindi ako naniniwalang wala sa inyo. Wala ka nang pakialam. Okay na yun. Matanda ka manggagawa. Score bukol ka yata eh. Ikaw, okay lang. Rodolfo, wag mo masyadong take it up personal yung Ang sabihin natin okay. Ikaw naman bro, anong take mo doon? Narinig mo ba o may anong naging pick up mo? Baka naman kasi iba lang yung pick up namin sa pick up mo. Malamang iba ang pick up mo. Malamang may iba ang pick up nyo. O anong pick up mo? Hindi ko sasabihin hanggat hindi ko naririnig yung sa inyo eh. Yun na nga, sinabi na nga namin bro eh. Sige. Okay na. Brad, wait lang. Pagpatuloy na lang natin i-discuss na scam ang MCGI. Yun na lang. Wait lang. Pagpatuloy na lang natin i-discuss
Na-scam yung MCGI na yan. Okay, let's give way to Clancy. Clancy, ano ba to? Mandela effect ba to? Hindi. Mandela effect. Parang Hindi. Parang in denial stage. Kasi ewan ko hindi ko alam kung ano yung take ni pero na-intriga lang ako kung paano siya mag-isip. Hindi ba siya naniniwala na gusto kong malaman kung hindi siya naniniwala na nag-suggest si Bes na maaaring 10 to 15 years na lang. Yun yung tinatanong ko sa kanya. Ganito. Ang gusto kong marinig yung saktong sinabi niya kung ano yung nasa inyo. Yung sakto talaga. Kasi irrelevant yun eh. Kasi kung hindi niya masagot, tapusin na natin. Kasi lang yan, nang totrol lang. Parang lawyer talk. Hindi. Kung meron talaga kayo, iparinig nyo. Gusto ko marinig yung saktong sinabi. Nagsabi na nga. Last na question kung hindi mo marinig yung eksaktong sinabi niya with video, dinidismiss mo lahat ng mga experiences namin, tama ba or hindi? Hindi, parinig mo sa akin. Kahit audio lang. Okay. Gusto ko marinig. Kaya nga. Hindi niya na sinasagot. Pinapaikot na lang yan. Hindi niya sinasagot. Oo nga, hindi niya sinasagot eh. Hindi mo marinig. Ulitin ko na lang. Oo. Yun. Tapos na. Hindi siya maniniwala kung hindi niya makikita word for word yung kasi video. Hindi fair. Hindi fair kahit sa inyo. Hindi fair kung magsasalita lang kayong wala kayong ipapaktugtog. Not really. Kasi hundreds, thousands ang nakakaalam nun. Alam mo rin sa puso mo yun eh. Parang ganito, Clancy. From atheist point of view, pakita mo nga ang Diyos mo. Pag hindi mo napakita ngayon, walang Diyos. Fair ba yun? Fair ba yun sa'yo? Ano? Yan, nabingi na. Sige, let's move on. Let's move on, nabingi na. Hindi niya na narinig. Nagkaroon na ng glitch sa utak niya. Hindi niya na-process. Let's move on na. Fair ka ba yan? Fair ka ba yan sa pamamahayag mo? Pagpapahayag mo? Let's move on na. Hindi niya na-process. Tinatanong lang kita, Pechay, tinatanong lang kita kung ano, tapos sabihin mo, wala na. Hindi ka fair niyan. Narinig mo yon. Walang ibang nagsasalita. Nagsasalita ako. Kaya yon narinig mo. Hindi mo lang na-process. Kasi hindi mo naabot ng isip mo. Let's move on na lang. Ay, grabe. Matindi pala to si Pechay. Actually, malinaw yung sinabi natin, Pech. Malinaw, di ba? Narinig niyo lahat, di ba? Narinig niyo lahat. Ang linaw nun, di ba? Ulitin ko yung sinabi ni Ate Pech para hindi naman siya. Ulitin ko ako, believer ako. God believer ako ha. Pero iano ko yung question. Alam mo naman yan. Atheist. Tatanungin ang mga believer. Kung may Diyos, ipakita mo ebidensya. Ganun yung hinihingi mo sa amin. Believer ako, hindi ko mapoprovide yun sa'yo, kapatid. Hindi ko mapoprovide sa'yo yun. Mahirap yun. So, marami hindi maniniwala kasi hindi ko kayang i-provide yun. Ganun kasimple yung hinihingi mo sa amin. Imposible. Kaya sa madaling salita, sa akin lang yun. Hindi sila kasama dun ha. Sa madaling salita, Riddle, sa madaling salita, ay wala kayong ipoprovide. Wala kang karapatang humingi kasi manggagawa ka rin. Tinan mo to, nagtatanong ako si Rodolfo, may pagkano to si Rodolfo Hindi, kakape ko kaibigan. Okay, tinatanong ko nga kung so wala kayong maipoprovide pala. So hindi ako maniniwala sa sabi-sabi nyo lang kung wala kayong maipoprovide na ebidensya. Oo, ongoing pa yan na maghintay ka. O sige, maghihintay talaga ako. Sige, maghihintay ako. Pagka ano mangyayari pagka naghintay sabi ko ka. Naman, tinan mo, hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig. Sabi, ulitin ko ha. Pag totoo naman narinig ko, di maniniwala ako. Hindi ka karapat dapat humingi na ebidensya. Yung mga mga inosente, hindi ka inosente. Manggagawa ka eh. Sabi mo nga, KNC worker mo lang si kasamang Adil eh. Ba't ka nagkaganyan? KNC worker ko lang? Wala akong sinabing gano'n. Tinan mo to. Naglalagay ka sa bibig ko na hindi ko sinasabi.
Uhuli ka na Ang kanina sabi ngayon. ko, ang sabi ko, Uhuli ka. magamit best ka yung sa ano niya, DPWC Masasayang lang worker yung sa oras lab. mo sa ano. Masasayang lang yung oras mo sa topic. May binanggit Wala kang tayong KNC patutunguhan kanina. dyan eh. Upo Wala na tayong lang tayo, patutunguhan. upo na lang Yan eh, tayo. may Pag-usapan na lang Pagka natin hindi kung siya, gaano pag hindi siya kampuhan nag, si maganda Glenn. magdagawa pag po hindi siya yan. Hindi po ano. nakipagka-operate, Ang i-ano mo na reasoning siya, niya wag hindi mo siyang hindi i-open ayos. mic. Ang reasoning niya hindi maayos. Hindi, Brox, Matandang manggagawa. Ano ba yan? Brox. Sige, bro. Kasi sabi mo kasi, ito si, opposition to eh. Kaya mananatili akong opposition. Okay Oo, lang yan. okay. Pampaganda yan. Oh, Pampahaba ikaw yan. Sige, nagsabi sige. yan, Muna ha? tayo Pero kay Brox, Mibig. with respect naman sa podcast mo, yun lang naman, nag-ano ako. Hindi, Opo, opo. wala akong Parang sinabing, ano to eh. ako, Parang pinsan ni ano to eh. Ni ano yung isang yung makulit. wala akong Yan lang sinabing, yan. wala akong sinabing bad words dyan kay Rodolfo, ha? Wala ako, lang sige ako, ha? wala Na- rin ako si ano. Bugso lang ng damdamin yan. Pagpasensya Okay, mo. okay, bugso lang. Sige, okay, sige. okay. Brad Bobby, wait lang ha. Kamay I-mute tayo, muna umibig kita ha. sa'yo, Sige. Let's, Okay, kay okay. ang pangalan Okay, thank you. mo. Sige, Brad Rodolfo, wait lang. Sige po, Okay, so sige po. ang dami nating ang nagsasabi na pare-pareho tayo ng stand na alam natin yon, rinig natin, alam natin sa puso yon. Sa comments, Brad Bobby, kung titingnan mo, alam din nila, narinig nila sa pasalamat. Kasi nga ang nag-iisang lumabas na audio is yung, hindi ko alam kung INC talaga naglabas nun. Yun nga ang sabi niya, di naabot ng 15 years, hindi siya naniwalang matagal pa. So that's the only one. Kung edited yon, edi okay, but we all know it. Yan, yun. Para pong may naitabi ko hamo po, kakalkalin ko. 10 years. Meron po. Kakalkalin ko yun. Para sa iyo, may ibig sa iyo. Si Kuya Adel, ba't pa hindi siya nag-asawa? Kasi gusto niya maglingkod ng walang abala. Dahil malapit na nga. Alam natin lahat yan. Sige, let's give chance to others. Clancy, ikaw ba? Yeah. Hello? Sana Yes. matuto tayong makipag-usap in good faith na hindi lawyer talk na semantics ng words, parang word gymnastic ang nangyayari. Kasi ano natin yun naging hangover natin na diskarte ni Brad Ellie sa mga diskusyon na parang word gymnastics ang nangyayari, semantics. 'Di ba? Pero alam natin lahat yun Kumbaga, let's not try to win. Let's ang aim sana natin makita yung truth. Yun lang. And be open sa and wag niyong atakihin din si Brad kasi once naging ganun din tayo, kahit na isang araw, isang buwan, isang taon siguro, naging ganun din tayo. So iwas tayo sa sa personal attacks. Let's practice conversations in good faith. Issue lang. Hindi natin alam. Yeah. Ganun lang Issue naman. hindi tao. Kung wala tayong usapan. Tama naman siya Wala tayong provide na ganun. Since yun? Tabu yun sa atin na mag-record during pasalamat. Kasi doon naglalabas ng mga gawain ng tik-tik yun. Kakalkalin ko yung yan. Oo. Sige. Okay, si na-cultivate. Sino to? Sige nga, bago to Sige, Brad. Hello po. Uy, sis pala. Sige po. Medyo naiyak po ako dun sa hindi naman po dapat ako magsasalita pero naiiyak po ako dun sa kay Brad dun sa ang umibig sa'yo. Bakit po? Kasi po yung sinasabi po niya na wala siyang narinig. Marami po akong life choices na inano ko po sa iglesia. Pinattern ko po dun sa sinasabi ni Ellie. Parang ako. Hindi ko alam kung ba't ako nagsasalita pero hindi ko po natiis si Brad. Early to Kasi ka ba? po, Early 2000s or 90s? Kuya Adel, kilala mo ako yung nag-alay sa'yo ng buhok Yun. Ikaw ba? Okay. I see. Okay na. Oo. Ay, Hindi ko po natiis si Brad. Matindi yan. Sige. Kasi po, ang tawag dito? Hindi po kami nag-anak ng marami dahil po sabi po ni Ellie dati,
yung mga natakot po kami doon sa sinabi niya na ano na yung mga mahihinging babae ng Sean ba yun? Na kinain yung mga anak nila dahil sa parang yung Alam ko yan. parang nakalimutan ko na po yung verse pero yun po yung ano. Tapos sinasabi niya na wag nang ay yun nga yung 15 years baka wala nang 15 years ganyan. So hindi na po ako nag-educational plan kasi iniisip ko naku hindi na abutin yung anak ko ng 15 years. Parang bakit pa hindi na siya magka-college? Parang ganun po yung ano ko yung ano namin, yung nasa isip namin. Hanggang sa tumagal na, sabi ko parang di ata totoo So yun po. Medyo nanginginig po ako, pasensya na. Nanginginig po ako sa asar kay Brad. Sorry po Brad kasi nakakaasar ka po talaga. Nakakaasar ka po. Sige pa kami sasabihin pa si sis. Sige. Yun lang po. Broccoli. Ano ko na kung sino si sis. Ano tawag dito? Pag nalaman mo yung pinagdaanan niya, kaya naiiyak siya na alam ko saan siya nagagaling. Kasi matindi yung sinakripisyo ng mga yan. Hindi biro yung mga ginawa mo kapagan sa iglesia. Kaya alam ko yung kung saan siya nagagaling regarding doon sa sinasabi niya na sinakripisyo niya. Yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Marami tayong mga major decision. Yung scam Tama tong topic mo, di ba? Yung scam na marami mga major decisions sa buhay natin noon na natin, na isang tabi natin, hindi natin sinunod, na nakaapekto sa natin, sa buhay ng marami, na mga unang naanip noon. Kaya yan, yung hugot ni sis kasi na-experience niya mismo. Diba? Sige. Sige. Sis, wala na po ba? Okay na. Ayoko na po magsalita. Gusto ko lang po sabihin kay Brad na nakakainis siya. Sorry po. Pero nakakainis ka po talaga. Lahat naman tayo na-trigger Kasi we all know it Ang paganda ng usapan niya. Wala akong kabalak-balak magsalita pero nabibisit ako sa kanya. Hindi niya po pwedeng sabihin sa amin na kung kayo po walang narinig, hindi po lahat ganun. Hindi po lahat walang narinig. Kaya nga yung tinatanong ko kung ano yung technique. Baka po tulog kayo sa bleacher kaya hindi niya narinig. Hindi, ironic yan sis kasi manggagawang matanda yan. Ironic yung mga binibitawan niyang salita. Ironic. Hindi ka panipaniwala. Ako yun nga yung tanong ko kung ano yung take niya doon sa pagkakasabi ni Bes. Kasi baka iba yung take niya, hindi niya sineryoso. Diba? Kasi mayroong mga ganun na mga members na hindi naman sineryoso yung talagang paglilingkod sa loob. Hindi nagsakripisyo. Hindi seryoso sa akin kasi po umiyak pa po siya nung sinasabi niya yun. Oo, kaya siguro baka siya hindi niya tinake as serious yung sinasabi ni Bes. Kaya siguro siya hindi na-exploit ng masyado sa loob, di ba? Hindi na compromise yung kanyang mga goal sa buhay, career. Kaya ganun-ganun na lang kung in-invalidate yung mga experiences at saka yung mga narinig natin. Like example, yung sa part mo, sis, dahil marami kang nakompromiso, di ba? Mga major decisions sa buhay mo na compromise. Yung ang dami pong mga parang inano ko po yung niya yung akala po niya inano ko yung akala po niya sinunod ko Sorry po. Sorry. Pero si Brad, nakakahila ka po ng galit, Brad. Nakakahila ka po ng galit. Huwag ka pong ganun magsalita. Ayun po. Ay, ikikwento ko lang po pala, sabi nung anak ko na nalulungkot daw po siya kasi sabi ni Broccoli, hindi daw po niya habang buhay gagawin yung pagsasalita. So sabi niya nalulungkot daw po siya para nagpapaalam ka na daw po. Nako. Patay yung Rolly. Nahihimagod lang ako.
Pero Papagod yan. ano yun, ayun tawag dito Kuya Del, tagal ko nang hindi nagme-message sa'yo pero lagi po ako nanonood Oo. kay Broccoli. So yun, alam ko naman po marami kayong kausap palagi. So yun, hindi ko na kayo inistorbo. Opo, okay lang po, okay lang. Po. Thank you Pero po, hindi ko sis. po talaga natiis si Brad. Nanginginig pa nga po ako hanggang ngayon, nanginginig pa ako eh. Yung hanggang paa, hanggang lahat nanginginig sa akin. Pwede ba Oh, yun? yan. Ano yan, bro? Sign of trauma yan eh, di ba? Ako, Akala ko nga Traumatic po naka-recover experience. na ako. Akala ko naka-recover na ako eh. Kasi parang maganda yung tulog ko sa gabi. Masaya na kami. Kaya lang ito si Brad nakakahila ng galit. Siguro po, multi-millionaire kami ngayon kung hindi kami na ano dyan eh, sobrang scam talaga yan. Yun lang po. Hindi ko pa Malalim alam kung talaga. paano patentongin lang ako gumamit nito. Mute lang po. Kanina ko pa nga Or, tinitignan. Search ko pa kung paano mag-raise ng hand. Yun po. Ngayon hindi ko alam kung paano ibababa yung hand. Kaya kayo na po magtanggal. Sige, ako na. Sige po. Thank you, sis. Thank you po. Contribution and support. Lahat tayo nahila, kahit sa comment section. Kasi alam natin eh. Ayun. Sige, Brad, nobody. Kaka-cellphone yan. Ano ba yung kaguluhan na yan? Ano bang pinag-uusapan? Tungkol ba dun sa sinabi ni Bes? Sa pasalamat? Natatandaan ko dyan, sinabi niya noon, 10 to 15 years. Maswerte na kung aabot ng 2010. Yun ang natatandaan kung parang sinabi niya noon. Kaya ang hikayat niya noon sa sinabi ni Bes noon is, wag lang yung mga nag-aaral noon, wag na daw kumuha ng mga mahabang kurso, kumuha na lang daw ng mga vocational, yun, hinikayat na lang na magmanggagawa yung mga kabataan noon. Kaya, I don't think sasabihin ng iba to na ano yan, fake news yan. Marami nakarinig dyan. Ako naanib ako, 96 pa. So, narinig ko yan. Nasa pasalamat ako noon. So kung merong magkiklaim dyan na sasabihin, ilabas niyo yung tape, ilabas yung recording, ka-impertinentihan yan kasi hindi naman lahat ng narinig mo kailangan naka-record. Hindi naman kailangan ng nabasa mo, dapat, may copy ka. Kapag yan, tumatak sa puso mo yan, kahit wala kang recording, hindi mo makakalimutan yan. Pag sinabing scam yan, wag na tayong lalayo. Hindi lang naman yung scam ng ginawa ng MCGI eh. Tingnan mo yung pag-iipon ng kayamanan sa lupa ng mangangaral. Scam din yun. Ang daming scam. Kaya wag na tayong lalayo dyan. Kahit sa Vision Thessalonica, ganun din. Sinabi, aamagin daw yung mga kayamanan. Hindi nga inamag kasi hinuthut na ng pera ng mga ano dyan, ng mga mangangaral dyan. So, wala. Ano na yan, matagal nang wasak ang aral niyan yung MCGI. Lahat na sinabi ni Bes dati, paniniwala natin hindi yan bulaan. Ngayon, lumalabas sa lahat ng mga sinabi niya, bulaan siya. Kaya hindi siya maipagtanggol nung pamangkin niya. Kaya tinanggal niya yung debate. Kasi lahat na lang na sinabi ni Bes ngayon, anong tawag doon, nade-debunk na. Ang dami ng mga na-debunk ng mga aral niya. So, yun, kung nahila kayo ng galit dun sa Dita Pak kanina, nagsabi nun, I don't care kahit na hindi siya maniwala or what. Kasi the fact na marami na yung nakarinig, it only means na totoo yung sinasabi ng mga nagsasalita dito. Hindi sila gumagawa ng kwento. And I can attest to that na totoo yun, yung sinabi ni Bes na yun. Kaya anong konteksto yan na hihilingin mo? Kaya ano pang ano yan? Yung summary niya na sinasabi mo? The mere fact na sinabi mo hindi na aabuti ng 10 to 15 years, you are already setting that fear
sa mga miyembro mo na kailangan wag na silang mangarap, wag na silang magbuo ng pamilya kasi hihintayin mo na lang yon yung 10 to 15 years na yon. And it so happen, ilang beses nang binago yung aral na yan sa malaking kapigatian. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses na binago yan. Maraming beses na niyang binago yan. Kaya ngayon, ang aral na nila, anytime soon. Diba? Yun na natatandaan kong aral nila dyan eh. Ngayon. O yun lang yung sa akin dyan. Brad Anonymous, sige po. Total, ang take ko lang dyan sa sino nga ba yan? Yung ang umibig sa'yo. Alam mo, sa totoo lang bro, mas malala ka pa sa tanga. Mas malala yung nagtatanga-tangan sa talagang tanga. At saka ikaw, worker ka. Aside from worker ka, matandang kapatid ka na. So, kumbaga, ako nga ordinary member lang, natutulog pa ng tuwing pagkakatipon Tsaka lagi akong late. Narinig ko yung 10 to 15 years na yan. Tapos ikaw na worker ka, hindi mo narinig. Parang nakikipaggaguhan ka ba sa amin? At saka nagde-demand ka ng recording. Ano ba nakasulat sa Bible? Kapag may 3 saksi, enough na yon. Hindi lang naman kami 3 lang yung nagsasabi rito Ang dami nagsasabi na nakarinig sila ng 10 to 15 years na lang At maraming naapektuhan na buhay dyan. Anyway, kung ayaw mo maniwala at magtanga-tangahan ka, bahala ka sa buhay mo. Sarili mo naman pinapahiya mo rito I'm sure mapapanood ka ng mga kapwa mo fanatic, makikita kung gano'n na kayo kasabaw ngayon. Ituloy-tuloy mo lang yan. After all, pangalan mo naman yung sinisira mo, at sarili mo, nakikita lalo nila kung gano'n nakalabnaw yung kulto na kinaanipan mo. So, yun lang sa akin. Saka naawa ako sa mga nauto ng kapighatian na yan. Butil lang daw ako nakikirival sa ganyan. Ano pa ako, active pa ako. So, yun lang, Bro Oli. Sige po. Thank you po. Isip, lang Brox, ayan, may link sa comment. Yung sinabi ko na 2010 matatapos sa video. Sige, wait lang. Share ko yung audio sa inyo. Hindi, kasi baka ito yung sinasabi niya na galing INC. Kaya hindi natin yun Yan lang yung narinig natin dati, diba? Yung iba, ang pangarap magtatayo pa sila yung ng isang project na matatapos sa 2010. Sa 2010, doon daw matatapos. Malaking project. Sabi ko, kayo na lang, hindi na ako sasali riyan. Hindi naman ako naniniwalang aabot pa tayo nung ganong katagal na matagal. Ayan. No? Ano po edited doon? Yan yung teksto na yan na sinabi nun yung 10 to 15 years. Kaya nga, mahaba yan mahaba yung paksa na yan Tsaka hindi lang one time sinasabi ni Besh yan. Yes, hindi lang one time yan. Maraming beses yan. Maraming beses binabagit na siya, hindi natatagal ng mundo, di ba? Ang dami niyang mga, bukod doon, ang dami niyang mga sinasabi na ano yung gagawin pagka dumating na yung malaking kapigatian, di ba? Ipon-ipon na. Tsaka the fact na hindi dinidiscourage mo na mag-aral ng matagal yung mga members. Huwag lang mag-invest, di ba? Huwag lang ano na yon? It's a sign of official statement mo considering na kinikilala kang sugo ng Diyos, di ba? Posibleng hindi i-take as serious ng mga members yun, di ba? Kung hindi ka pala sure na tatagal ang mundo ng gano'n, bakit ka magsasalita ng gano'n? Kaya nga namili siya ng maraming ng maraming ostrich. Tapos yung mga delata, nag-ipon yan, nag-imbak sila. At hindi lang isang beses siya na-expirean sila ng mga delata dyan sa Central. Nung pumutok din yung sa 9/11 tsaka yung sa Iraq War. Nag-ipon din siya noon. Nagpa-mass-text pa nga yun in 2001 na bumangga yung sa World Trade yung eroplano, di ba? Yung 9/11, di ba? Nagpaipon na ng mga delata, Ano pa nga ako, tumawag pa ako sa mga nanay tatay ko, hindi ka paiyak-iyak pa ako kasi malapit na kasi si Best, diba, na kami ng
ng mga dilata, mag-ipon na rin ng pagkain kasi just in case daw baka biglang dumating yung malaking kapighatian. Iniyakan ko pa yung mga magulang ko, umanit na eh. Naging bunga niyan eh. Ang daming mga ganyang Ang daming circumstances na buhay na nasira dyan. solution. Correct. Oo. Correct. Correct. Nagbago ang buhay. Nag-ano siya, nagkaroon ng sugat. Yung iba dito, kahit sinasabi niyo move on na kayo. Pag ganyan ang usapan, hindi pa rin kayo move on eh. Maalala mo kasi, trauma yan Maalala mo siya. Oo. Na sana ganito. Yun nga, sabi ni sis, multimillionaire na dapat sila. Most of us here, nagkaroon ng yung nahuli sa pag-asenso sa buhay. Nagkaroon ng repercussion. Delayed na delayed na nag-mature, delayed na tawag dito, nagkaroon ng pangarap sa buhay. Diba? Naging mature sa goals in life. Wala eh. Kasi tayo lahat nag-focus sa gawain dahil alam natin malapit na eh. Ako nga, ginibap ko yung scholarship ko, bro eh. Kasi nga sinabi, malapit na, wag na daw mag-aral ng mahabang kurso. So ginibap ko yung scholarship ko para na lang makapag-attend na lang ako ng seminar. Dahil yun na pinipilit sa akin, mag-seminar daw ako. O bandang huli, ito lang yun na pala ako. Ako naman, di rin nag-abroad. May chance ako mag-abroad that time. Early ko. Hindi ako nag-abroad kasi pag nag-abroad ako, mawawalan ako ng tungkulin. Tungkulin, yung pinaka-importante daw, sabi ni Bes, di ba? Oo, dinidiscourage yung pag-abroad nun. Oo, lalo na noon, dinidiscourage yan kung walang lokal yung pupunta mo. Ganon. So, total, malapit na rin naman. Bakit pa ako mag-abroad, di ba? Focus na lang ako, magmanglawa na lang. At yun daw yung pinakamataas na tungkulin, di ba? Sa mundo. Mas mataas pa sa presidente. Feeling proud ka naman. Sige. Andito si Dark Knight. Dark Knight, pasok. Good evening. Good evening po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Broccoli TV. Medyo mainit-init. At salamat sa iyo, umibig sa iyo. Sa inires mo. Nabuhay ang dugo ng mga nakikinig. Well, wala naman tayong masamang tinapay. Respeto na lang din ang umibig sa iyo. Pero actually, isang tanong lang naman yan. Pwede nang mabali yung paniniwala mo umibig sa iyo eh. Kasi kung susundan namin yung point of argument mo, hinahanapan mo ng video yung sinabi ni Beth na hindi na magtatagal ang mundo na siguro 10 or 15 taon. Hinahanap mo yung video na yon. Ngayon, hindi mo pinaniniwalaan yung mga tao sa loob ng platform na ito dahil wala silang mailabas na video. Now, susundan kita sa point of reasoning mo. Makinig kang maigi. Lalabas ba, maniniwala ka lang kung may maililitaw kaming video? Di ba ganun ang logic mo? Hindi ka maniniwala hanggat wala kaming maililitaw na video. So, ang basis ng belief mo, dependent sa availability ng video. Now, tatanungin kita, naniniwala ka bang ipinanganak ka ng nanay mo? Sagot. For sure, oo, sagot mo. Tanong, nasa ng video? So, kung wala kang mailitaw na video, huwag kang maniwala na ipinanganak ka ng nanay mo. Gaya rin ang argumento namin. Dahil wala kaming mailitaw na video, ayaw mong maniwala. Ibabalik ko sa'yo. Nasa ng video na pinanganak ka ng nanay mo. Kung wala kang mailitaw, huwag kang maniwala na pinanganak ka ng nanay mo. O, kung hindi ka maniniwala, ano ngayon ang paniniwala mo? Pinanganak ka sa buko? Nagtatanong lang naman ako sa'yo. Ang ibig ko lang sabihin, hindi lahat ng pangyayari sa buhay kailangan ng material na video. Ang paniniwala, ang experience sa buhay, sinasaksihan ng pamilya, sinasaksihan ng kaibigan. May pamilya kaming saksi
may kaibigan kaming saksi. Sapat yung saksi na yon at mga karanasan na yon para maniwala kami sa isang bagay kahit walang video. Halimbawa, tatanungin kita ulit, nakagraduate ka ba? Kung ang sagot mo'y oo, nasa ng video mo para maniwala akong nakagraduate ka. O wala kang maipakitang video, hindi ako maniniwalang nakagraduate ka. Naniniwala ka ba na kanina umiiyak si na Cultivate? Naniniwala ka bang umiiyak siya kanina? Kung oo ang sagot mo, bakit ka maniniwala? Eh wala naman siya sa video. Kung susundan ko ang line of argument mo, mababaw ang argumento mo para patulan. Magandang gabi, Broccoli. Balik muna ako sa trabaho. Lupit talaga ni Dark Knight. Ayan. Good analogy. Brock, tanong mo si Dark Knight kung narinig ba niya yun? Yung, oo nga. Malamang. Sige, Dark Knight, pakisagot. Kasi lalabas nonsense din kahit sabihin kong napakinggan. Pero to answer you directly, of course, tanungin mo lahat ng mga manggagawa na umattend ng aralan way back 94, 95, 96, during those years, sa loob ng lumang pasalamatan. Saksi ang maraming mga manggagawa, tanong mo sa lahat ng KNP na kakilala mo, lahat yan sasaksi. Ang laging sinasabi ni Bes noon, hindi naman ako naniniwala na tatagal pa ng matagal ang mundo. Siguro mga 10 taon, yun mostly ang speculation niya. So hindi mo kailangan ng video doon para yun ay paniwalaan. Sa dami ng mga sumaksing nandito, sa dami ng mga manggagawang umattend nung aralan na yon, saksi yun. Wala mang mailitaw na video, pero sinasaksihan ng mga pangyayari nung mga panahon na yon. Pero again and again, ang punto ko lang, hindi kailangan ng video para maniwala sa isang bagay kung ito ay totoo o hindi. Saksi ang mga pangyayari at karanasan, pati ang mga pamilya at kaibigan. As simple as that, umibig sa'yo. Yeah. Tama. Confirm. 90s pa pala, may gano'n na. Oo, meron na. Moreover, that time, yung mga panahon na yon, wala pa pong smartphone doon. So wala pong makakapag-video doon. Para makapag-video ka noon, kailangan may handicam ka noon. Kala ko early 2000s lang, hanggang mid 2000s. The 90s pa sinasabi 90s na yan. pa? Grabe. Sige, actually lahat tayo nagsasabi nun. Sige. May question ako sa inyo, Brox. Bakit sa tingin nyo, hindi ba importante yun, napaka-importante yun na kung hindi natatagal ng 10 to 15 years, hindi ba dapat i-public yun kung ikaw yung nangangaral? Good point. Diba? Kasi importante yun eh. I mean, come on, rapture, diba, paghuhukom, tapos na yung mundo. Sinasabi din naman ni Bes na ang statement ni Bes dyan, hindi natatagal. Malapit na. Yun ang lagi yung sinasabi. Pero walang definite kung kano katagal pag ang point niya, siya sa labas. Dapat hindi sa kapatiran, dapat sa public, sa lahat. Nga yan, sa public nga, sa mga exposition niya, binabanggit niya, malapit na. Andyan na yung mga sign, di ba? Isa na lang hinihintay. Malaki kapaghatian. Yun ang lagi niya sinisigaw, yung malapit na, gano'n, malapit na dumating. Hindi natatagal ang mundo. Binabanggit niya sa mga expo eh. Pero wala nga naman definite na 15-20 years na binabanggit ko lang gano'n. Pero lagi niyang sinasabi, malapit na talaga. Hindi natatagal ang mundo. Meron din pala may naalala akong paksa na hindi natin malalaman yung araw at oras. Pero yung year, parang ipinapahiwatig niya na maaaring malaman. Kaya nga may estimate eh. Correct. Tama. Hindi sana isasabihin ko eh. Yung talinghaga ng Igos di ba? Yung talinghaga kasi ng Igos, alam mo kung anong season siya di ba? Kung kailan siya nagbubunga Kaya kumbaga, yung mga time na yan, ang laging sinasabi sa paksaan, even yung mga usap-usapan ng mga matatandang workers, alam ni Bes kung anong taon yan, pero hindi niya alam, hindi lang niya masasabi kung buwan or araw, something gano'n.
Pero definitely, taon malalaman daw. Kaya nga yung mga statement ni Best na 10, 15 years, ano yun, talagang striking yun sa mga kapatid, lalo na sa mga manggagawa. Medyo, talagang may impact yun kasi tapak lang nagbigay ka ng ganong figure, there's something yun, hiwaga. Kaya tinitake us very serious yun. Kuya Del, yung sinasabi ni Best na kakainin natin yung mga anak natin. Kasi narinig ko talaga yun sa pasalamat eh. Sabi niya, kung akala nyo hindi nyo kakainin yung mga anak nyo sa gutom, akala nyo lang yun. Ganun pagkakasabi niya eh. Tanda ko yun eh. Pambira. Unless nga, Mandela effect to. Na, ay search nyo lang, Mandela effect. Sige, just to give chance to, umibig sa'yo, let's give him, few minutes. Sige, to explain. Wala pong mag-initiate ng pagtatalo. Wala muna, please. Wala muna Sasagot ako dun kay Dark Knight muna. Dark Knight, may birth certificate tsaka diploma para hindi kailangan ng video. Tapos sa lahat kayo, lahat na sinabi nyo about na sa tinalakay natin kanina, kay nobody ako naniniwala. Nobody, congrats sa'yo. Yun ang word na sinabi ni Brad Eli. Maswerte na. Maswerte na. Yun ang hinahanap ko na hindi nyo sinasabi. Narinig ko kay nobody. Yun ang sinabi ni Brad Eli. Maswerte na ika kung aabot pa tayo ng 10, 15 anyos. Hindi maswerte nga, lumagpas pa ng 15 anyos. Yun ang punto ko doon. Si nobody ang nakakaalam sa inyong lahat. Ayan, congratulations nobody. Yan ang hinihintay ko. Yung phrase na yon, maswerte na. Maswerte na. Kaya ako naghahamon dahil malakas ang loob ko maghamon dahil meron akong original audio. Hindi ako maghahamon ng ganito. Hindi ako mag-aano sa inyo na magmamatigasan sa inyo. Sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat ng nagpo-post ngayon, tama ang sinabi ni nobody. Maswerte na kung aabot tayo ng 10 taon or 2010 or 15 years. Maswerte na. 2024 na ngayon. Maswerte talaga tayo. Oh. Nakita niyo punto ko? Apo. Nakita niyo punto ko? Galing. Hiwaga. Apo. Okay. Thank you po. Nobody. Yun ang nobody. Thank you. Bigyan ka ng mental. Ang galing. Bigyan ng jacket si nobody. Masagot ko lang din. Isa pa, cleaner yan ni Brad Eli. May bisitang nagtanong dyan tungkol sa sinabi niya. Ang sinabi ng bisita, Brad Eli, sabi niyo, maswerte na kung aabot tayo ng ganito. Pakipaliwanag nga ng maigi. Gusto niyo ng video, hamunin niyo ako. Pero pagka napatunayan ko, pamalian niyo ako, wag na kayo magpo-podcast. Sino gusto mag-deal? Sino gusto humamon? Sino gusto mag-challenge sa inyong lahat? May challenge ba sa akin? Oo lang, Rodolfo, sumagot ka oo. Sabi mo, tanga ako? Ayan, sinabi ni nobody, yun ang tama na sinabi ni Bes. Maswerte na. Hindi mo narinig yun. Sino ngayon ang tanga? Ikaw, kapatid na umiiyak, yan ang pinupunto ko. Ba't ka magagalit sa akin? Hindi naman ako maghahamon ng wala akong ebidensya. Sabi ko sa iyo noon, nobody, meron akong question at tanong na 800, tanong at sagot ni Brad Eli. Na-review ko na. Na-review ko na. Kaya malakas ang loob ko. Okay. May tanong lang ako. Yung sinasabi mo audio na sinasabi mong maswerte, saan sinabi? Sa Expo? Ano? Dati pa yan pinanira na ng INC yan eh. Pinanira ng INC yan. Pinanira yan. Yung pinatugtog nyo sa INC yan. Yang nag-post niyan sa Reddit, minesage ko yan. Pinagmumura ako niyan sa Reddit. Tungkol dyan. Gago tanga. Saksakin kita sa mata. Yan ang sabi niya sa akin. Kasi alam ko INC siya. Sumasaw-saw lang siya dito. Pero kung titingnan niyo yung INC niya, 34,000 ang mga nagsilaya sa kanila dyan sa Reddit. 34,000. Etong ADD na tinatag mo, Adel, 4,000 pa lang. Sa kanila, 34,000. Kaya galit na galit sa akin yan si ATDCT, yung nag-post ng video na yan. Tama si nobody. Mahaba yan. Hindi nyo nakuha ang konteksto. Pero nabanggit ni nobody yung phrase na gusto kong marinig sa inyong lahat. Si nobody lang bukod pasagutin natin si Nobody, bigyan ng jacket. Nobody. Congratulations nobody. Sige. Congratulations. Napahiya mo si Pero, Rodolfo. Pero nabiktima rin si nobody. Sige nga, nobody.
At take ko naman dyan, yung pag sinabi mo kasing maswerte na naaabutin ng 10 years yan or 10 to 15 years yan. Ang ibig sabihin, yun na yung... Napakaswerte na natin kasi 2024 na ngayon, brother. Oo nga. For me, it's an excuse. Maswerte na pag sinabing umabot na nga 2010 yan or 10 years yan or 15 years yan, ang ibig sabihin nun, yun na yung pinakasagad. So, ibig sabihin nun, kapag sinabi mo kasi, ganito yan, Brad. Pag sinasabi mo kasi... Maswerte na tayo. Yun nga, pag sinasabi mo kasi maswerte na tayo na aputin pa ng 10 taon yan, it means it will be lower than that. It will not be more than that. Correct. At hindi lang kasi yan. Umabot nga tayo 10 to 15 Kaya years. nga mali nga estimate. Hindi, lumampas eh. Lumampas nga siya. So, mali. Lumampas nga siya. Hindi nga siya tama. Kasi nga, kung yan, kung di naman pala yan, aabuti ng 10 years. Nag-rough estimate ka. Wala siyang definido na sinabi na eksakto na kung kailan matatapos ang mundo. Ang sabi niya, maswerte na kung aabot tayo. Maswerte na. Kaya palakpak tenga ko sa'yo, nobody. Kaya sinabi hindi, maswerte hanggang 15 years. Kung 20 years na mo yung sinasabi ko, ang pinopoint ko doon is kapag nagbigay ka ng rough estimate na yan, ibig sabihin yan, minamadali mo yung tao, maswerte na kung aabutin pa ng 10 years yan. Lumagpas. Kaya nangyari nga, lumagpas. So it means, bulaan nga siya kasi nga, hindi siya less than 10 years. Mahigit. Naiba na ngayon, naiba. Mahigit sa swerte yun. Napakaswerte. Mahigit kasi lumagpas nga eh. Budol yun bro, hindi na swerte. Sige, ano limit nun? Swerte, 15 years. Bro, umabot ng 20 years. Napakaswerte. Hanggang... Hindi lang isang beses yan sinabi ni brother yan. Ay, sinabi ni Brad Eli yan. Maraming beses yan. Kahit nung 90s pa yan sinasabi yan. Kaya nga, nobody, ang hamon ko ulit sa inyo. Sige. Sige, hahamunin ko ulit kayo lahat. Pag napatunayan ko dun sa nagtanong kung paano sinagot ni Brad Alien, titigil na ba kayo sa pagpo-podcast pag napatunayan ko sa inyo? Oo, hindi. Anong napatunayan mo? Hindi. Hindi, wala kang pakialam. Ano papatunayan mo? Wala nga Huwag mo ganyan si Bes. Showdown pa to. Showdown! Meron ko eh. Hindi, show mo lang yung proof. Pag wag ka maghamon, mag-i-show mo yung proof mo. Hindi na. Ang lakas yung kanina sinabi nyo na ganito. Kung hindi pa sinabi ni nobody wala naman kayo sinabi na praise na gano'n. Lahat nga naniniwala si nobody dyan eh. Hindi, may point naman din eh. Kasi, sabi nga ni nobody is mahaba nga yun Hindi lang yan one time na binabanggit ni Bes. Dapat na may binabanggit pa nga si Bes na yung mga nag-aaral dyan ng mahabang panahon, huwag na kayong... Sinasabi ko kanina. Nakapoint ko sa inyo. Salamat sa iyo, nobody. Sige. Ako wala naman ako problema doon. Tama naman yung sinabi ni Bes yun na. Kasi ako, ayaw ko kasi magsinungaling doon sa sinabi ni Bes. Kaya nung sinabi ni Bes na maswerte na, kung ititake mo yun, ang ibig sabihin yan, hindi siya dapat lalagpas doon. Maswerte na kung kakaput ng 10 years. Lumagpas nga. Ito na swerte natin. Ano nga limit, bro? Hindi nga. Yun yung yun yung take mo doon. Kasi sabi mo maswerte. Hindi. Ang take mo naman doon, bulaan siya. Kasi sinabi niya, budol yun. maswerte lang naaabot ng 10 years. Lumagpas ng 10 years, di mali yung maswerte mo. Malas namin na naniwala sa yung hindi naaabutin ng 10 years. Tumobra nga maswerte na tayo. Maswerte na kung ano. Kung aabot tayo doon. Yung mga lumabas na, pero yung mga naniwala doon, malas nila. Ayan, naiba na tayo ng tema. Pero congratulations nobody. Yun ang hindi alam ni Adolfo. Hindi nga na kayo yung nagkakasundo yun, hindi nila narinig yun. Hindi nila narinig yun. Ikaw ang nakarinig. Talaga naman narinig ko. I love you. Ganon naman talaga yung narinig ko. Pero kung yung sinasabi mo, bakit hindi tayo pagpareho ng paniniwala ngayon? Brother, pero yung sinabi mong maswerte, hindi alam ni Adel yan. Tsaka ni Brooks, tsaka ni Rodolfo, tsaka ni Ridel. Alam ni Adel yan. Alam ko rin, pero ibang take ko doon. Hindi lang isang beses namin pinag-usapan ng topic na yan. Maraming version siya.
Meron 10 years. Ayun na, bumanat na si Rodolfo. Sige, banat Rodolfo. Okay, tahimik ka muna ha. Merong anong pinapropose na negosyo. Ayaw na ni Bes sumama kasi 10 years na lang. Maniniwala pa ba kayo? Sinabi na nga ni Nobody, mahaba yun eh. Sa negosyo yan. Meron yan, pinahanap ko. Galing sa INC yun. Galing sa INC yung sa negosyo na yun. Mahaba nga yan, sabi ni ni Nobody eh. Kaya congrats nga ako kay Nobody dahil yung mahaba yun. Mahaba talaga. Baka naman dahil talaga kung ganun. Teksto sa pasalamat yun eh. Kaya mahaba yan. Kaya nga, nung narinig yan, maraming natakot. Kasi nga, maswerte na kung aabutan ng 10 years. Nag-guess nyo ba yung point ko, ba kasama? 2024 na ngayon, napakaswerte. O di nga, mali nga siya. Kasi yung hula niyang swerte, mali. Minadali niya yung mga data pa, kaya aabutin pa pala ng more than 20 years. Eh di mali yung estimate niya. Ang point doon, hindi siya dapat nga magbibigay ng estimate na ganyan. Kasi marami na siyang binatiko sa mga ngaral na nag-estimate ng ganyan, sinabi ganito darating, o ganito na lang sa taon na to darating, binabati ko siya, siya rin pala ganun din ang ginawa niya. Tsaka Nobody. Katunayan, nagmamadali siya na alam niyang maswerte na kung aabutin ng 10 years yan. Pinabakod niya yung sa apalit, pinataas niya. Correct. Sa Nobody. Kaya nga yung K-Dirac na yan yung lupa ng K-Dirac na yan, hindi talaga nakalaan sa K-Dirac yan. Hindi nakalaan niya sa malaking kapigatian yan. Nobody, masingit ko lang Actually, kaya ang impact nga niyan dun sa grounds, dahil nga sa mga statement best na malapit na, tapos naghahanda na ng pader, pati mga pagkain, pati mga tekstuhan, meron ka naniniwala, hindi natatagal ng 5 years eh. May mga workers ako nakakausap, ganun. Hindi natatagal ng 5 years, 10 years ang mundo. Dahil doon sa mga statement, mga official statement, mga paksaan na inilalabas ni Best during that time. At yun nga, dahil pinipigilan nga rin mag-aral yung mga kabataan o nini-discourage na kumuha ng mahahabang kurso, di ba? Pati investment, wag na raw. So, yan yung mga sign yan eh. Regardless kung sinasabi may point sinasabi ang umibig sa'yo na maswerte. Pero kung yung sinasabi na gano'n, regardless kung sinabi o hindi, kasi may mga moment, may mga times na hindi definido yung mga sagot ni Bes di ba? Pero the fact na nagbibigay siya ng definite years o range ng years, doon nga ang point nga natin, doon nasira, doon tayo na scam ang marami. Dahil maraming mga major decisions sa buhay natin ang naipagpalit natin dahil sa pagkakakala nating hindi natatagal ang mundo. Diba? Kaya nga yung paghihikayat niya sa mga kabataan, magtigil na sa pagkuha ng mga habang kurso eh. Kasi baka hindi na abutin ng 10 to 15 years yan. Kaya yun lang yung tanong ko sa Nobody kanina kung ano take niya doon sa sinabi ni Bes. Kaya tingin ko kay ang umibig sa'yo, noong time during na narinig niya, yan ang take niya siguro. Kaya siguro marahil hindi siya naniwala na 10 o maaring hindi siya naniwala doon na maaaring siguro niniwala pa siyang darating ng 2020, 2024. Kaya siguro hindi niya sineryoso yung pagmamanggagawa niya during that time. At saka, yan ba Kuya Adel, nung una ang version dyan, yung mga mararapture, may experience yung malaking kapigatian. After nung malaking kapigatian, doon darating yung 1,000 years. Aagawin muna, tapos magkaka 1,000 years. Ngayon bandang uli, iba na. Hindi na mararanasan yung yung Great Tribulation. Spiritual na daw yun. Tagtagutong daw sa salita ng Diyos daw yun. Hindi na daw literal. So doon pa lang nga, kaya nga, masasabi mo na talagang hindi mo mapagkakatiwalaan yung sasabihin niya. Kasi nga, pumalya na nga siya dun sa 10 to 15 years doon pa kaya sa aral na yun. Meron pa nga siyang teksto nun ang panawagan niya, pumarito ka na Panginoong Yesus. Bumalik ka na Panginoong Yesus. Sinasabi niya, ewan ko natatandaan niya yung paksang yun. Sinisigaw niya yun nun sa pasalamat nun
Why? Kasi nga malapit na nga matapos yung maswerte na yun, aabutin ng 10 years. Malapit na matapos yung time frame dun. Okay. Nag-aabang kaya mga ditapak nun. Kaya ang daming hindi na hindi na nagsipag-asawa, hindi na nagsipagtapos na pag-aaral, hindi na nagsikap na mag-ipon. Pati nga insurance nun, dinidiscourage nun eh. Correct. Kaya maraming mga ditapak na hindi kumuha ng insurance eh. Wait lang. Maraming gusto magsalta. May mga comments dito, sabi, maswerte ba yan? Nabudol kayo. Tapos, meron pa isa, yung point niya, ba't daw sasabihin ni Brad Josel na inaamag nyo kung hindi sila naniniwalang malapit na talaga. Diba? Sige, let's give chance to others. Wasak Sakholt. Ba yan? Sige, Wasak. Hello? Dinig pa ako? Po. Nasabi na ni Kuya Adel yung gusto kong sabihin kanina. Yun nga, kasi yung sinasabi ni Bes dati, hanap naman ako early 2000. Parang take ko kasi dyan, parang promo code na may expiration. Grab it now. Kumbaga, i-grab mo na kasi baka hindi ka abutan. Siyempre, what you all have to do is, i-grab mo na yung maniniwala ka dun sa 10 to 15 years. So, naano lang ako kasi may gulo. Ayoko nang may ganyan-ganyan gulo na sino ba yan? Si kaaway ni Rodolfo. Ang Dapat pala umibig. yung ganyan kasi magano na lang tayo, yung usapang Maginoo, tsaka kasi sawa na tayo dyan sa mga ganyan-ganyan parang nakikipag-away na, pwede naman natin yan makuha sa Maginoo usapan eh. Diba? Gusto nyo mabuting usapan. Well, lahat yan na nadadaan sa mga ginausapan. Kumbaga, yung take kasi ni doon, isasakripisyo pa yung podcast ni Broccoli eh. Hindi naman, hindi ba sumayas natin, pag napatunayan ko ganito, talo ka. Huwag nang ganon-ganon. Hindi na dapat yun. Kumbaga, tingnan mo yung point ng sinasabi. Ano ba yung konteksto ng topic? Diba? Yung sinasabi ni Bez na nag-fail siya doon. Kasi ang take ng mga ngaral dapat totoo. Tuwid. Ngayon, dapat pag nagkamali ka doon, ibig sabihin hindi ka totoo. So, ito nga yung pinag-uusapan dito eh. Sabi, di ba? Yung mga na-scam dahil doon naniwala sa sinabi na yun. So, huwag na yung ganyan-ganyan. Nainis lang ako eh. Napabatin tuloy ako. Yun lang naman. Sige po. Okay. Thank you, Mickey Mouse. Anonymous. Sige po. Brad Anonymous. Or sis. Unmute. Wala. Ditapak na Chi. Sige po. Hello. Ayun. Humabol. Sige. Sorry, dinig pa ako, maliwanag. Apo. Okay, good. Yun lang, ang masasabi ko lang dito sa sinabi ni yung ang umibig sa'yo. Sure ako na hindi niya naintindihan yung sinabi ni Brad Eli na maswerte na kapag umabot ng 15 years eh. Kasi ang meaning niya noon, ako naalala ko yun. Kasi early 2000 ako naalala. Nag-gets ko yung ibig niya sabihin eh. Yung 10 to 15 years, possible sa loob ng 10 to 15 years, parating si Kristo is either 5 years, 6 years, 7 years, darating siya. Pero, yung pinaka-todo is yung 15 years. In short, maswerte ka na kapag inabot tayo ng, kumbaga yung umabot siya sa todo na 15 years. Yes, yun yung pinapoint ko rin. Exactly, hindi nga niya nag-gets eh. Pero pinapaganda lang niya yung boses niya eh. Which is laos na yung ganyang style eh. Yung pinapaganda niya yung tono ng boses niya para magmukha siyang smart. Unfortunately, hindi nagagana yan, laos na yan. Hindi mo na-gets yung ibig niya sabihin 10 to 15 years. Yun nga eh, kagaya sinabi ko kanina, todo na dapat yung 15 years. In short, pag 15 years, hindi na lalagpas doon, darating si Kristo. Pero maswerte ka kung aabot pa tayo ng 15 years. So, kumbaga 2024 na at hindi nangyari,
scam nga siya talaga. Oh. Kasi lumagpas na sa ano niya. Lumagpas na sa ano niya, ano ba tawag niya? Yung palugit niya, lumagpas na. Hula. Oh, diba? Huwag niya siya. Automatic na yan. No IQ na lang naman maniniwala sa kanya. Kumbaga kung maniniwala ka pa sa kanya, wala ka ng self-respect. Bahala ka sa buhay mo. Pero, gamitin niya yung utak niya. Lumagpas ng 15 years, hindi tumaon. Lumagpas na sa living. Diba? Yes. Kaya actually, hindi maswerte na umabot ng 2034 kung dumarating si Cristo. Pucha, kung Kristiyano ka talaga nananampalataya ka, dapat nga mas maswerte pag dumating siya. Sa kanya, baliktad. Maswerte nga, oo, na dumating, tama. Pag hindi dumating, malas mo talaga kasi dami mong ginibap. Kaya nga namimito lang sa mga katwiran niya kanina, ano ba to? Is he okay? Pinipilit niyang ipagtanggol yung isang bulaang propeta. Yung katwiran naman niya, katwiran ng lumilihis lang sa ano. Kumbaga, katwiran ng taong lumulusot at pinipilit lumusot. Kung tayo na kagaya na sinabi niya, 2024 na, patunay, sablay ka na. Lumagpas ka na, sige, pagbibigyan ko, 10 to 15 years. Lumagpas yung 10 years. Okay pa, full pa tayong lahat. Kasi may 15 years pa raw eh. Wala na, 15 years na kumbaga dumaan ng 15 years, sablay ka na. Diba? May mga nakasulat sa Bible, inaaral niyan. Kapag ang sinabi ng isang propeta, hindi nagkatotoo, itakwil siya. Well, hindi tayo nagsabi niyan. Hindi tayo nagsulat ng rules na yan. Bible yan, na binabasa rin ni Brad Eli. At sabi mismo ni Brad Eli yan, itakwil mo yung propeta na hindi nangyari sa sinabi. So, tapos ang usapan natin. Atakwil ka talaga. Kumbaga parang hindi ka na worth ng time ko para pakinggan pa kita, sabihin na parang sugo ng Diyos. Kasi ikaw mismo, sumablay ka na eh. Yun lang ang take. Nagtataka nga ako dyan sa kay umibig sa'yo. Clearly, hindi nyo na-get yung meaning ng 10 to 15 years na yan. At saka, yun lang. Yan ang hirap kapag masyado kang fanatic. Yung nawawala na yung pagiging critical thinker mo. At saka, isa pa, yung maraming nasira dyan sa aral na yan. Maraming nagpapatotoo ngayon na binago sila ng aral na yan. Ang laki ng impact sa buhay nila. At saka yung sinasabi niyang papalabas ng video at titigil na si Broccoli sa ganito. Bakit? Ano ba mapapala natin sa video na yan kung ilabas niya? Buti sana kung yung video na magpapatunay na hindi siya bulaan. At least, ayun, pwede tayong tumigil. Hindi pala siya bulaan. At pag ginagawa natin dito, buti sana kung gano'n. Walang yan, video lang naman pala ng explanation niya. Walang value. Kumbaga, wag mo kami pasinuin sa rules mo. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan na magsabi sa amin kung ano yung dapat mangyari. Okay? Wag kang maghamon ng showdown dahil unang-una, wala kang mataya. Ang dapat maghamon yan, si leader, hindi ikaw. Yun lang. Okay, sige. Salamat. Ayan, ang daming gusto magsalta. Wait lang, ang naisip ko kasi analogy, sinabi nung doktor, mute mo na kita, brada. Teenager, sinabi, hanggang 22 ka na lang, maswerte ka na 22. Putya, nag 40 ka na, 50, 60, naka 100 years old ka na. Lalabas ba, tama yung doktor? Mali, scam. Mali yung diagnosis. Diba? Sige, naisip ko lang. Dito Bakshi, diba? Hello, rinig na ako. Yes. Ngayon, yung sinasabi niya na, kasi may nakwento siya na ayan, fake yan, edited yan ng INC. Ngayon, ang question ko naman sa ang umibig sa'yo, anong credentials mo para masasabi mo na fake yan, edited? Anong credentials niya? Dapat kung magpapatotoo tayo, dapat well substantiated. Ngayon, kung yung mga pinagsasasabi mo na hindi substantiated ng proof, hindi yan credible. Lahat ng sasabihin mo, hindi credible. Just for example, bank accounts.
para yung mga bank accounts na ang lalaki ng mga halaga sa bangko, paano mo patutunayan na pagmamay-ari talaga ng isang entity? You must confirm directly to the bank na para sasabi mo, bangko, tama ba? Magpapakonfirm kami kung magkano yung nakadeposito sa inyo. Siyempre, sasagot ang bangko. Pag sumagot ang bangko, eto, halimbawa, mas mataas pa. Bakit? Bakit yung mga nilalabas sa amin ng tao na yun, bakit higit pa? Anyari, di ba? Just for example, dapat kung magsasalita tayo, dapat well substantiated. At saka pangalawa, paano ko sasabihin? Credentials. Anong credentials? Dapat suriin mo kung anong credentials. Yung solid na credentials, yung kapani-paniwala na bakit ay sabihin natin na, uy, edited yan, ganon. Bakit? Are you an IT professional to prove to us na fake yan, adulterated? Pangatlo, yung sa sinasabi na estimation na 10 to 15 years. Sa totoo lang, ako naniniwala na yung sigad lamang nakakaalam kung kailan darating yung takdang araw na katapusan ng daigdig. Ngayon, sa mga nagsasabi na ito 10 to 15 years, ito, ang tanong ko, how do we sure and anong proof mo na 10 to 15 years magwawakas na? Paano kami maniniwala na napagan mo nga kami ng proof na to substantiate your claim na 10 to 15 years magwawakas na? Yun Apo. yung... Okay. Sige, thank you. Thank you, Brad G. Sige, etong si Kapatid na Zuko, ito yung nag-post ng yung hooked daw siya sa Broccoli TV. Sige, Brad, Kapatid na Zuko. Hi, good evening. Dinig ako? Yes. Ayun, ako lang naman, ang point ko doon, it doesn't matter kung ano yung sinabi ni Brad Ellie sa totoo lang. Kasi marami talaga na-apektuhan ng statement na yan. And even if he means na maswerteng tatagal or hindi ng 10 to 15 years, yung actions na lang that time, di ba? Especially ng mga early 2000s, alam mong hindi na magtatagal. Kaya nga pinatayo na yung mga matataas na bakod dun sa Central. Tapos nag-alaga sila ng maraming mga manok doon. And at the same time, isa rin ako dun sa mga tumigil mag-aral. Dahil nga, sabi, hindi na raw, maswerte na nga lang daw kung diba? Tatagal ng 10 to 15 years ng mundo. And hindi na kami pinag-asawan. Nung binautismohan nga kami, 17 lang ako nun. Sabi, kung magkukamit daw kami na focus na lang sa gawain, hindi na mag-aasawa. Kasi nga hindi na tatagal ang mundo. Diba? So, ibig sabihin, in this lifetime yon yung sinasabi niyang hindi na magtatagal yung mundo. And sana wag i-invalidate ng kapatid yung mga na-experience ng mga maagang naanib, especially yung mga kabataan na nagtagal at nag-focus sa gawain. Kasi nakaka-offend naman yun dahil ilang years or dekada kami dyan nagsilbi. Nagtayo kami siguro kahit mga isang poste dyan sa palit ng gumang pasalamatan, di ba? And for me, yun ang mas mahalaga yung mga naapektuhan. Kasi if Brother Ellie didn't mean na patapos na yung mundo, then sana hindi niya
in-encourage na mag-focus na lang sa gawain. Di naman sinabi directly tumigil mag-aral, di ba? Pero sabi niya, wag na mas maganda kung mananatiling single na lang, wag na mag-asawa. And at the same time, nakakasagaba lang yung pag-aaral. Kung kukuha ka man yung mga vocational na lang, kasi pag 4 years masyadong matagal, mas maganda kung magmanggagawa na. So yun yung point. So yun doon lang ako na-offend kasi maraming affected nung mga yan eh. Magpasa ka lang doon sa Reddit ng mga post ng mga kapatid doon na naapektuhan. Almost the same time na naanib, mga 2002, 2003, 2001. And pare-pareho kami ng story because we believed at that time na patapos na nga yung mundo or katapusan na ng mundo. Ayun. So, yun lang po yung point ko. Po. Thank you po. Fight na Zuko. Sabi ni Hall number 549, in denial lang kasi ang iba, hindi matanggap ang katotohanan. Ito, ang dami rin nagchat-chat eh. May sinad sa akin link. Ito yung actual na sinabi ni Bess. Pakinggan po natin. Yung iba, ang pangarap magtatayo pa sila ng isang project na matatapos sa 2010. Sa 2010, doon daw matatapos. Malaking project. Sabi ko, kayo na lang, hindi na ako sasali riyan. Hindi naman ako naniniwalang aabot pa tayo nung ganong katagal na matagal. Ayan, yun. Yan yung hinahanap ko, Brad Bocoli. Oo, madami tayong galamay. Mga researchers. Yun. Ano nga daw yan? Ang pinopoint nila edited. Kasi sinasabi ko nga maswerte. Oo, may sinabi siyang maswerte doon. Pero ang point doon, kung pakikinggan mo yung sinabi ni Bess dyan, hindi lang nga siya mag-i-invest doon kasi hanggang 2010 pa matatapos eh. Kaya yung logic niya kanina na sasabihin niya, lumagpas pa nga eh, di maswerte tayo. Maling logic yun. Kasi nga, kung lalagpas pa pala ng 2010, di sana nag-invest ako. Kumita ako doon. Alam mo, Brad Nobody, maswerte din tayo kasi nabisto natin eh. Oo. Yun yung point doon. Pangalawa, di ba sinasabi, ilabas natin yung video. Pag naman naglabas tayo ng video, sasabihin, edited AI. Basta kalulugar. Di ba? Kung sasabihin nilang edited yan, yung video na yan, edi ilabas nila yung orig. We dare them to ilabas nila yung orig. Pero tayo yung hihingan ng ebidensya na kung ano yung totoo. Ito nga yung pinapakita natin. Tapos, hahamunin mo kami. Ilabas mo yung totoo. Ikaw ngayon ang maglabas ng totoo. Kaya nga hindi na sinasagot ang Area 52. Inalabas yung Area 52, sasabing edited. Now, hanggat wala sila nilalabas na original na video yung sinasabi nila na hindi edited, mananatiling authentic ang video na yan from Area 52. Dahil hindi nila yan nilalabasan ng video na sinasabi nila na unedited daw. Okay. Sige. Tawagin natin si Redel. Sige po. Pwede na Redel. Hello, good evening ulit. Yung sa akin, Brox, dagdag na lang din naman sa sinabi niya, no? Ni Anonymous. Yung maswerte, sa mga believer, hindi maswerte yun na na lumampas, umabot pa tayong 2020 po. Hindi maswerte sa amin yun. Humaba pa yung pagtitiis namin. O kung pahabain pa, hindi maswerte sa believer yun. Mas gusto ng mga believer na dumating na para tapos na yung pagtitiis. Yun lang, maiksi na lang naman nasabi naman na ni Anonymous kanina. Okay, thank you.